O yung kampo po, mga kababayan ni Pacquiao, galit na galit kasi kanina pong madaling araw, niluso po yung compound ni Pacquiao. Bakit niya Mr. Maravillas niluso? Siyempre po, wanted si Pacquiao. Di ba? Isi-serve po yung kanyang warrant of arrest kasi hindi man pa sumusuko. Sabi niya kasi noon, harapin niya ang kanyang mga kaso, pero dapat sa korte, hindi sa Senado or sa Kongreso. I-filean niya ninyo in the proper courts. Nagbabagang mga balita at magtalakay sa mga isyu na lipunan. Pulsa, opinyon, para at pag-alantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. Unisan. Final. At ngayon po mga kababayan, may warrant of arrest. Hindi man po sumusuko. Sabi niya, harapin niya. And siyempre, under order yung ating PNP to enforce, to implement the warrant of arrest. At si Pacquiao po mga kababayan, hindi ordinaryong tao. Although, isa siyang pastor, at hindi natin maintindihan kung bakit nagmamayari siya ng napakaraming baril. Yung iba po, sinurrender na. Pero siyempre, hindi sigurado yung ating PNP. Kaya gumamit sila ng napakaraming tauhan. Ito ngayon yung balita. 100 cops stormed Kibuloy's home to arrest him but he's not found. Hindi po natagpuan mga kababayan. Si Pacquiao, o ngayon, reklamo ng mga abogado po niya, lumampasan niya yata kasi ginawa madaling araw. Yan naman ang problema ninyo kung madaling araw. May nalabag bang batas? Kung may nalabag na batas, di magreklamo lang po kayo. Bakit niya Mr. Maravillas? Ano ang regulation diyan, ang batas diyan? Sabi, usually it should be served daytime. Yan po yung legal procedure sa i-execute ng warrant of arrest. Ayan po, execution of warrants, arrest warrants. Manner of execution, arrest warrant. Warrants must be executed with respect to the person's rights. Law enforcement officers are required to present the warrant at the time of arrest, and the arrest should be made at a reasonable time and manner. Usually, during daytime, unless the arrestee is engaged in criminal activity at night. So pwede man palang i-execute kahit gabi. Sabi dyan sa rules of procedure po. So anong sobra doon? Early in the morning, 4 o'clock. Daytime na rin ba kayo? Alangan man po, maghihintay pa yung ating mga kapulisan na sumikat yung araw or office hours, 8 o'clock in the morning. Ma-alerto na yung subject. Sigurado makakatakas na yan. Ito anya siguro Mr. Maravillas ang dapat baguhin sa batas. Napansin ko nga po, i-amend siguro ng ating mga mambabatas po. Kasi ito. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung mga balitang yan, yung detalye na mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell po para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naganap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan yung bago naming mga clients. Tingnan ninyo po, very colorful, napakaganda po ng aming gym at napakalinis. Pati mga foreigners po, pumupunta sa amin, mga British tourists po sila.
Na-set up na rin po yung aming mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax sa Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya red mixed fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messages sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na niya, Mr. Maravillas. Yung butas, hindi yung butas mo ni Bato. Pero si Bato po, nung panahon niya as PNP chief, anytime niya pwede. You see? Bato, every time is a legal time to serve search warrant. Search warrant adya yan, Mr. Maravillas, hindi man warrant of arrest. Yung sinasabi ni Bato, lalo na po warrant of arrest. Tama? O, ito yung reklamo, mga kababayan, ng abogado ni Pacquiao. Yan o. Attorney Israelito Torion, KOGC, Legal Counsel. Lumampas sa batas ang ginawang operation sa ginawang paglusob po sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Sa interview po ni Jason Sa, pakinggan natin mga kababayan yung sinasabi nila dito. Lumampas ata sa batas ang ginawa na operation ngayong araw na ito. Madaling araw pa. So yun ang sinasabi nila mga kababayan. Kaya nga na-surprise ako kasi madaling araw. Pakita ko sa inyo. Nabog yung cellphone ko and I had to rush here. And what happened, first thing ko dito, tinanong ko yung CIDG representative at sila, nadalain ko, meron kayong search warrant po. Sabi nila, wala, arrest warrant lang. Kung pumapasok kayo dito sa mga offices namin, do you think that is right? And siya, sir, pumayag po. Tinuro sila, si Attorney K. Lorente. Oo. Pero ang sabi naman ni Attorney K. Lorente, para lang to diffuse the tension at tumawag si Mayor Paste na i-allow. So kaya pala napilitan na pumasok sila. Pero the fact remains, tumawag daw si Mayor Baste, payagan na lang. Ginawa ninyo na dala pa kayo ng mga stairs, yung parang makeshift stairs para lumipin sana. Dumala daw ng hagdan. Mga pulis, mga 3:30 in the morning, 4 o'clock, ganun, na nag-attend kaya, nagulantang yung mga members. Ko, kung wala kayong search, wala naman kayong karapatan na magamit pa kayo ng stairs at lusubin kami dito at may nasaktan pang dalawa. Yung babae, tamaan ng suntok. Tapos yung isa, member na IP natin, nasampal at kasi prevent niya yung pulis nabatukan, na nag-seal ng gate, nabatukan, pinigil niya at nasaktan. So sabi ko, hindi naman siguro tama yun. Kaya kung tumawag kayo sa akin at pinag-usapan natin ito, wala hindi na kailangan ito. Kayo ng stairs at lusubin kami dito at may nasaktan pang dalawa. Yung babae, tamaan ng suntok. Tapos yung isa, member na IP natin, nasampal at kasi prevent niya yung pulis na nag-seal ng gate, nabatukan, pinigil niya at nasaktan. So sabi ko, hindi naman siguro tama yun. Kaya kung tumawag kayo sa akin at pinag-usapan natin ito, wala hindi na kailangan ito. So yun, medyo mabait. Ilagay lang po natin dapat daw tumawag, di tatakas na yon. Ang Kingdom of Jesus Christ. Hindi nga tumawag po, hindi man nahuli. Ang simbahan, ang kingdom, hindi ng College of Law, no? Siguro may mga underground tunnel sila dyan. Kung saan nagkaroon ng illegal na Parang yung sa At saka pangalawa po, no?
Parang Sabi nila yung wala sa silang search warrant. Pero sabi mo, compound may ni mga Alice sila, Goo. nakita namin yung mga imahe, mga video na pilit nilang sinisira ang mga gate, no? So ano naman justification Para may nila secret ginawa ano nila? sila, nalagusan. Nang walang search Actually, warrant. to put that in proper context po, yung sinira ang gate doon yun sa Glory Mountain, mas palala po doon na Sir Ari. Sinira Kasi daw sa yung Glory gate. Mountain, sinira ang gate at may mga pinusasan pa na mga 3 members natin o 5 members natin pinusasan. Ang justification daw ay may dala silang mga tundang. Ano diyan sa Tagalog? May mga itak, May dalang itak. sundang. Nako, may dalang itak. Siyempre, pupusasan po. Glory Mountain yun. Nasa dulo yun ng Tamayong Kalinan. Mga farmers yun. Pupasok ka, fully armed. Tapos, naka-full battle gear ka. May mga armalites ka. And then, papasok ka. Siguro sa- siyempre po, mga kababayan yung ating mga yung mga authorities members, kasi ng mga taga-bukid. Hindi ba yung itak ko? ayan po. Kasi po, alam ng ating mga authorities na armado si Pacquiao. May mga sinurrender nga po na mga baril. So alangan man mga kababayan hindi magpasiguro. Kaya napakarami na mga pulis yung dala. Correct. Yung pumunta dun po. Dinakit sila. Yan siya. At sinira pa ang gate. Siguro medyo may overkill ata doon. At, Overkill daw. At medyo hindi tama talaga pursuant to the rules. Hindi na po overkill yan. Paglabag na po yan sa saligang batas. No? At O, di illegal na questionin po yan. na lang Hindi po na ninyo. overkill yan talaga. Dahil Di ba? kailang Questionin service of ninyo. warrant of arrest. Si Harry Roque po ang nagsasalita. Dapat yan, nakikita nila kung nasan yung taong yan. No? So, hindi lang po overkill. Paglabag sa karapatang pantao, illegal. Paglabag daw Ang sa ginawa karapatang nila, pantao. para po itong invasion na ng, compound ng KYC. So, tama Invasion po na ang- daw ng compound. Ang salita na ginamit ni Jane, no? Pananalakay, panlusob sa kingdom. Paglusob na daw sa kingdom, sa karian ni Pacquiao. Sa Prayer Mountain. Merong isang bala daw na nakita doon sa may CR sa Prayer Mountain. At nagkagulo at first kasi isang bala daw. Hindi naman alam ng mga member. Pero ngayon, may nagtawag sa amin na binawi na accident lang daw pala yun na nahulog yung isang bala. Doon sa Siyempre. Prayer Saka Mountain. sabihin na natin may bala, hindi po nila magagamit yan dahil there is no such thing as incidental search pursuant to a warrant of arrest. Lahat po ng ebidensya makukuha nila dyan, inadmissible for Siyempre, any purpose. Hindi po pwedeng gamitin yung mga yan. authorities natin, armado, o di may baril sila, may bala, alangan man walang bala. Di ba pa? Sa kaguluhan po, mga kababayan, nahulog yung bala. That's normal. Buhay ng ating Bill of Rights. No? Wala man nagpaputok. So, pati sa Kitbug, meron ding nag-search doon, pati rin sa Samal, yung resort ni Pastor. So sabay-sabay po yung ginawa. Western Recreation Area, meron ding nag-search. Hindi kasi sumuko na lang. Ang unusual na nangyari, except na... Yan ang sabi niya. Kasi, Harapin niya sa husgado. killer masyado, pumasok sa mga areas na pati mga opisina at pati mga kwarto. Medyo hindi talaga sana legal yun. Pero yun po ang nangyari kapag ngayon. As of now, dito sa Central, may mga pulis pa sa harap ng compound. Dito pa kami sa loob ngayon. Ang medyo... So yan po mga kababayan ang report kay Harry Roque sa coverage na ginawa ng kanilang istasyon. Itong SMNI, yung DCER. Ayan po. Ito yung mga tao nila. Yan yung ating mga kapulisan. Yan po. Panggigipit daw. Yan yung kanilang gate na napakalaki. Di ano masasabi mo niya Mr. Marabilia sa sinasabi nilang overkill? Kasi napakaraming mga pulis yung sumalakay. Hindi man po overkill yun kasi yung compound napakalaki. Ang tawag nga po, kingdom, kaharian. Alangan man ano po, 10 lang na mga pulis ang pupunta doon. Kaharian po, kingdom ni Pacquiao. Yung sabi dito sa report mga kababayan ng Inquirer, Kibuloy's followers initially met the arresting authorities with a protest
at the gate demanding justice for the pastor. Kaya nga po siniserve yung warrant of arrest para iharap si Pastor Kibuloy sa hustisya para masagot niya ng maayos po. Sa husgado, magkaroon siya ng hustisya kung talagang hindi siya nagkasala. Kung nagkasala siya, justice for the victims ang dapat na isigaw ninyo. Tama pa. Habang nagtatago siya, hindi siya magkakaroon talaga ng hustisya niyan. Palaging ang iisipin ng mga tao, guilty siya, kaya nagtatago. Flight is a sign of guilt, sabi nga po sa kasabihan, mga kababayan. Pag ikay nagtatago, ibig sabihin nun, tumakas ka, yan ay mga tanda na guilty ka kasi. Kasi pag hindi ka guilty, may lakas kang loob na harapin ang kaso. Tulad ni Dilima, tingnan ninyo si Dilima, nakulong siya ng 6 years. Pero ngayon nakalabas na, hinarap niya yung kaso na sinampa ng administrasyon ni Mau Diggs. At itong kaso ni Pacquiao po, walang kinalaman dito yung ating administrasyon. Pribado yung mga complainants dito. Ito yung mga dati niyang mga kasama dyan sa kingdom. Anong kinalaman dyan ng ating administrasyon? Dinadawit ni Pacquiao ang ating Pangulong Bongbong Marcos, pati yung Amerika. Yung Amerika po, before pa na naupo yung ating Pangulong Bongbong Marcos as President, may kaso na siya sa Amerika. Malayong malayo. Ba't naman mangingialam sa kanya yung ating Pangulong Bongbong Marcos? Wala mga interes sa kanya po. Kaya lang siyempre may kaso siya. Wanted siya ng ating batas. The PNP is under order by the court to implement the warrant of arrest. Ganon lang yan po. Ginawa ninyong politika. Pinoliticize ninyo. Ipuganti po itong si Pacquiao. The arrest warrants were served against the fugitive televangelist and 5 others. Sa interview, sinabi po ng Police Regional Office 11, Public Information Office Chief Major Catherine De La Rey, na yung pag-serve ng warrant of arrest ginawa mga 4 o'clock in the morning. So umaga na po, hindi man gabi, kaya lang early in the morning. Ang reklamo ninyo napaaga. So bakit? Kailangan pang hintayin pala yung office hours o magsikat yung araw. Ikong tumakas na yung subject. Tama? Sabi dyan, PNP served 3 warrants of arrest against Kibuloy and 5 others issued by RTC of Davao for acts of child abuse. Napakabibigat ng kaso po. Other sexual abuse and issue ng Pasig Court Anti-Trafficking in Person Act of 2000. So, ang sabi ni hindi matagpuan. Ang sabi ng PNP. So, hindi po nahuli, mga kababayan, si Pacquiao. Ngayon, may reklamo kayo kasi administrasyon ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pati yung pagsiserve ng warrant of arrest, sinasabi ninyo na hindi tama kasi masyadong maaga. Pero ng panahon ni Bato, pwede. Yan sabi po, every time is legal time to serve search warrant. Sabi po ni Bato, kung yung search warrant pwede kay Bato na i-execute, i-serve mga kababayan at any time. Lalo pa yung warrant of arrest na ibig sabihin nun, kailangan ng dakpin, hulihin. Ito nga, search pa lang eh. At sabi dito sa execution of arrest warrants, napakalinaw, arrest warrants must be executed with respect to the person's rights. Law enforcement officers are required to present the warrant at the time of arrest, and the arrest should be made at a reasonable time and manner. Yung 4 o'clock, reasonable time na rin siguro yun. Umaga na rin eh. 4 o'clock in the morning. Usually during daytime. Unless the arrestee is engaged in criminal activity at night. So pwede pang ang gawin, mga kababayan, kahit gabi. Tama pa? Double standard kayo. Itong kampo ni Pacquiao at ni Mau Diggs. Sabi ni Bato, mga kababayan, Philippine National Police Chief Ronald Bato de la Rosa insisted that there was nothing wrong with serving search warrants during the wee hours of the day following the death of Osamis City Mayor Rinaldo
Paruinog Sr. and 14 others. De La Rosa explained Monday that they can serve warrants at any time of the day in order to gain maximum advantage against the subject of the operation. O, kita ninyo? So, nung panahon ninyo, panahon ng administrasyon ni Maudigs, ang PNP, chief si Bato, pwede. Ngayon, na hindi na administrasyon na ni Maudigs, hindi na pwede. Nakita ninyo mga kababayan ng mga pag-isip ng mga taong yan? Parang yung pagsara sa ABS-CBN, pwede, walang pagsikil. Walang pagsikil po yung pagsara sa ABS-CBN, pwede. Ngayon, nasilip yung violation ng SMNI, pagsikil na sa karapatan ng pamamahayag, freedom of the press, hindi na pwede. Double standard po. Yan ang malinaw. Oh. Si De La Rosa nagsabi, para daw makagain ng maximum advantage against the subject of the operation. So sabi niya, every time is legal time to serve search warrant. Walang sinabi doon na kailangang serve mo yan during office hours. Sabi po ni PNP Chief De La Rosa, ibig sabihin, you are commanded to serve the search warrant any time of the day, any day of the week, 24/7 yan. Paruinog and others were killed inside the residence on Sunday after Crime Investigation and Detection Group operative served search warrant at 2:30 in the morning. O mas malala pa nga pala, 2:30. Ito pong warrant of arrest, 4 o'clock in the morning, may reklamo kayo. Noong panahon ni Bato, sinerve po yung search warrant, 2:30 in the morning, justified, legal. Pag kayo po, kampo ninyo, legal. Pag sa Marcos na, hindi na, mali na. Pag abuso na, sumubra na. Walang maniwala sa inyo po. Mali yung mga pinagsasabi ninyo. Kontra-kontra. 2:30 in the morning. Oh. The raiding team claimed they met with volleys of fire from Mayor Security forcing them to retaliate. Oh, kita niyo? We have to dictate the tempo, the schedule in order to gain maximum advantage na hindi mag-leak yung info para hindi maitapon mga ebidensya. We have to do it on our time, sabi ni De La Rosa. Pagkatapos kay questionin ninyo, lumampas niya sa batas ang ginawang operation kasi ginawa early in the morning, 4 o'clock. Ulitin natin yung sinasabi ng abogado. Madali pa. I-cue ko muna. Lumampas ata sa batas ang ginawa na operation ngayong araw na ito. Madaling araw pa. Kita ninyo? Ayan, si Harry Roque pa. Pero yun, well, talaga naman po, bigyan nyo naman kami ng pag-uulat, no? Alam natin na meron talagang no? Pero sila Bahoy nagbigay ng explanation kung bakit kinakailangan na salakayin ang 4 na lugar sabay-sabay para lamang mag-serve ng arrest warrant, no? At pangalawa po, meron ba silang mga hinahanap na ibang mga bagay pa habang di mo ay nagsisilbi lamang ng warrant of arrest na wala pong search warrant? I have to clarify that, Professor Ari. Wala silang search warrant na dala. Kaya nga na-surprise ako kasi madaling araw, ang daming kumakalabog yung cellphone ko and I had to rush here. And what happened first, yung abogado po ni ni Pacquiao, si Attorney Israelito Torion, nadalain ko legal officer ng Kingdom of Jesus Christ. Wala, arrest warrant lang. Pumapasok kayo dito legal sa officer po. Namin, do you think that is right? And sir, pumayag po. Tinuro sila, si Attorney K. Lorente. Oo. Pero ang sabi naman ni Attorney K. Lorente, para lang to diffuse the tension at tumawag si Mayor Paste, na i-allow na lang sila. So kaya pala napilitan. So, inalaw na lang. Pumayag na pumasok sila. Pero the fact remains, sinabihan ko sila, but I think medyo mali yung ginawa ninyo na nagdala pa kayo ng mga stairs, yung
parang makeshift stairs para So yan po mga kababayan ang nangyari kaninang madaling araw. Sumuko na kasi. Akala ko ba mga maiisog kayo? Mas maisog pa sa inyo si Laila de Lima saka si GMA. Mga babae maisog. Yung mga lalaki po tulad ni Tebes, ni Bantag, ngayon si Pacquiao nagtatago. Tama? O, nasaan yung sinasabi ninyong maisog? Kaya walang makumbinsi sa mga pinagsasabi ninyong maisog kayo. Hakbang ng maisog. Tawag dyan dito sa amin talawang, duwag. Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.